Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin just now. Grabe to, ginulat ang lahat, Robles kumanta na. Tamba at Lisa na shock sa balitang ito. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Balitang Bayan TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. So ngayon mga kaibigan, chinek ko yung reaction ng mga mainstream, okay? Mainstream media dito sa nakaraang hearing kahapon dyan sa Pilipinas kung saan bokelya natin si Mel Robles Langka, okay? AKA Langka kasi parang nabagsakan ng langka yung kanyang mukha, di ba? Kung ano isinama ng mukha, ganun din ang isinama ng pag-uugali. Actually, hindi lang masama, hegemonyo talaga. Okay? Kung natatandaan ninyo mga kapalangga, hindi inupo pa lang yan si Robles sa Philippine Charity Sweepstakes. May vlog na ako dyan. Nasa Pilipinas pa lang ako, kinwestiyon ko na si Kuting ng Norte dyan kung bakit siya nag-appoint ng mga may record ng graft and corruption, ng pagnanakaw. Okay? So, naulat ko na sa inyo. Actually, meron mga binalikan ko yung mga vlog ko in the past. May vlog tayo tungkol dyan ng September 26 of 2023, may vlog din tayo ng title ay Liza at Mel ng PCSO may itatakas. Tingnan natin kung may share natin ha. So, kumbaga, ito na palangga. Ayan. Ayan yung vlog natin in the past. Kasi ang problema kasi binura nila yung ating, hindi binura, dinilit, tinanggal ng Presidential Communications naman, yung ating Maharlika Channel at Boljak TV. Nandoon yung mga ebidensya ng vlog ko. So, ayan yung vlog natin na talagang noon pa lang, bago pa lang, hindi pa umuupo si Kuting ng Norte, ay binoboljak ko na talaga. Ako yung isa, kumbaga sa unang binoboljak yung buwakan ng Inang Robles na yan. Tingnan natin, ano ba sinabi ko dito? Kay Mel, sa PCS na to, ipaliwanag nyo ito kung paano nyo ginastos o saan napunta itong 340 million. Bakit umabot ng ganon ang kanyang gastos? Kaya sabi ko kasama ito sa inyong mga trolls. Pinagagastos nyo ba ito? Para pagtakpan yung kaletsyan ninyo? Kasi imagine mo, more than 1,689%, almost 2,000%. Well, let's take that fast. 1,689, di ba? Yung ginastos nitong PCSO na to. Oh, di ba? Tapos magkano lang kinita? 938 million, wala pa nga 1 billion sa taong ito. Tapos last year, mas malaki kinita. Tapos katas pa ng Duterte, Duterte administration. Kasi di ba? Nag-transition tayo. Di ba? Luging-lugi yung gobyerno. Saan napunta yung pera? Okay, dyan lang muna. Kung gusto nyo na lang, hanapin nyo na lang yan. Okay, yung vlog na yan. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano ako ka-aggressive and consistent dito sa ating vlog. Yung pinag-uusapan ko dyan, nabanggit ko na din kagabi, yun yung gastos nila noong 2022, actually, 2022, na 340 million sa advertising. Then, ang profit ng PCSO is only 900 million. Wala pa 1 billion. Okay, that was 2022. So, patuloy kong binoboljak yung mga buwakan ng inang yan kasi nga, kahapon, dyan sa hearing, ay napat na dinig ninyo na 1.7 billion ang tinamaan just within a month. So imagine mo, 1.7 billion pesos just for the month of December of 2023 yung ipinamigay doon sa mga loan bettors. Okay? Doon sa, ayon nga kay Tulfo, kay Senator Tulfo, ay may nakarating sa kanya na katropa o kamag-anak o connected dito kay Mel Robles. You know what? Ano ba sabi ko dito? Ayan si Kuting, Marcos Jr. laos na. Mamaya na yung laos na. May ibubukila din tayo sa inyo. So ngayon, mga palangga, ito yung panawagan ko. Kung kayo'y nakakasunod sa channel natin from Maharlika, Boljak TV, Boljakera, yung mga yung ginastusan ng gobyerno. Ako talaga sabi ko, inakusahan ko yung Presidential Communications na tinake down yung 2 page natin kasi ayaw nilang marinig yung katotohanan. Tinake down nila at ginamit nila ang pera ng So yan mga karibin natin, no? May video nga si First Lady Lisa Marcos na sinasabi niyang sabay
sabay-sabay daw silang magiging milyonaryo. Yun ba yun? Basta may something na milyonaryo. Birthday po yan ni Mel Robles, mga karibin natin. No? At nag-trending po yan dahil nga po sa coincidence naman, di ba? Na binati niya po si, ito, opinion lang to mga karibin natin ha. Binati niya po si Mel Robles ng milyonaryo, something like that. Tapos, sunod-sunod naman po itong mga panalo dito sa loto, no, ng PCSO. So, kaya tuloy, yung mga kababayan natin, maghihinala. No? Baka sila-sila lang talaga yung mga tumatama. Kasi, di ba? Milyonaryo eh. Ano sa palagay niyo po, mga karibin natin? bayan. So, in-expose ko na yun sa inyo dahil may hawak din ako ebidensya na nag-aaway-away ang presidential communications. Sila Patricia Martin, sila Emerald Ridaw Bukangkang, kasi sinisingil sila ng grupo ni Kalbong Rocky, di ba? Dahil yun ang pangako nila, bibigyan sila ng pera. Babayaran sila or bribe money. Again, nakaw sa bayan. So, pinatake down yung page. Kailangan incorporate natin yung mga pinag-uusapan natin dito para maintindihan ninyo ang nangyayari talaga. So pinatake down ng page ng dalawa para nga hindi na inyo marinig. Pero kahit naman i-take down nila ako ng i-take down, patuloy pa rin ako kasi I am consistent. Okay? Even before pa dumating ang mga puting ahas natin sa buhay ko, sa buhay ninyo, sabi ko nga, sa Pilipinas pa lang, nung binubolja ko na si Robles, pinagtanggol siya ni Taning dyan, di ba? Ni RJ Nieto na isa pang kawatan na scammer na kasabwat nila. Dahil manager yan ni RJ Nieto, okay, ni Taning Pinoy, okay, si Mel Robles. Noon pa lang, during the election, kinuwento ko na rin sa inyo na nakikipagsabwat na, binabayar o naniningil sila ng talent fee ang tao, bayad sa mga nila, kasinungalingan sa mga politiko. Okay? During the campaign. So, ever since, hindi talaga sila para sa Pilipino. Para sila makakulimbat kahit saan. Kaya nga nung nasa Pilipinas pa lang ako, July yun after the inauguration, binubugahan ko na ng apoy itong mga inayupak na to. Kaya pinagtatanggol nga Taning dyan, kung nakafollow kayo sa kanya before at inunfollow nyo na siya, pinagtatanggol niya yan. Na mabuti yung manager niyang si Mel Robles. So ngayon mga palangga, walang kabutihan yung mga buwakan ng inang yan. Dahil sinabi ko na sa inyong hayop na yan, nakasabot ni Lisa yan. Sinabi ko na rin sa inyo na si Lisa kapag mag-a-appoint siya, ang tanong niya kaagad, do you think he or she can deliver? Kung natatandaan ninyo. At kung liliwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, mga palangga, paano ma-afford, okay, ni Taning Pinoy, okay, nakasabwat ni Mel Robles, ang pag-aaral sa London, ang paglabas-pasok sa bansa, na isang dating uhuging vlogger na puro kasinungalingan, okay, na nanghingi sa inyo ng pera, na nagmamakaawa sa inyo na walang panglamon, walang pang kung ano-ano, ini-scam kayo, tapos biglang pag-upo ni Kuting, biglang dumami ang pera, at ang pinagmamalaki niya doon nga sa interview namin ni Sas, ay talagang, mayamang-mayaman na siya. Pinagyayabang niya sa Cebu. At nakikita nyo naman yung show off nila. So, lingid sa inyong kaalaman, may mga kausap ako na mga actually kakilala nitong Robles na to na sinisend nila sa akin yung mga activities ng kanyang asawa at ni Robles. Ito yung pinakita ko sa inyo, di ba? Ito recently lang. Ito, yung pangalan ng asawa ni Sherwin, na pinagmamalaki yung mga, tingin nyo simula sa paa, Chanel, Prada, saan sila kumuha ng pera? Ayan yung asawa ni Robles, pinakita ko na yan, ayan. Magmula sa paa, ay ninakaw yan sa pera ng bayan, ayan. Prada, Chanel, ayan yung mga sinisento sa akin ng mga mismong ka-close nila. Iba dito, kamag-anak pa nila. Ito pa, ito yung sa Beverly Hills, yung sinasabi ko sa'yo, na nagsistroll sa Rodeo Drive, paiba-iba ng outfit, YSL, hindi ko alam, ano bang brand ng sapatos nang yan. For sure, brand, hindi ako magaling sa designer. But anyway, ito yung pagpapakita na sabi ko nga, bawat butil ng nilalamon nila ay ninanakaw nila sa pera ng bayan, sa pera ng mga mananaya sa loto. Ito pa, may papakita lang ako sa inyo. Ito actually, July 24 pa to, conversation ko to sa kakilala nila. Okay, sinend sa akin, so na ito July 2023, last year. Ito, ang sabi ko dyan, okay, ayan, sinend sa akin. Ayan, ang mga pictures, ayan, Monday, July 24. Ayan, sinesend sa akin. So, ang sagot ko nga dyan, sabi ko, bawat sinulid, yung suot ay galing sa pera ng bayan. So may mga nagmo-monitor sa kanila, mga palangga, na even people na kakilala nila, na nakakaalam ng buhay nila, na wala namang pera noon, dugyutin noon, yumaman na ngayon dahil sa pera ng bayan. Walang problema kung dati kang uhugin. Okay, nung bata tayo, naging uhugin din. Well, for the heck.
Lagi na ako nagpupunta sa sipon. Nung bata tayo, kung mahirap man tayo, tapos yumaman tayo sa malinis na pamamaraan, walang problema yun ay kahanga-hanga. Pero ito, even yung kapitbahay nila dati sa Frisco, Mel Robles, sinasabi sa akin na naglilimahi din yung mga yan. Tapos, di ba, nadikit sa isang religious group, doon natutong magkaroon ng mga connect-connect, sa, mag-connect-connect sa mga pagnanakaw. So hanggang ngayon, na-connect na siya kay Lisa. Actually, ito pa mga sinensend sa akin. Yan yung mga ngiting kawatan. Yan ang mga ngiting kawatan. Asawa niya yan. Ayan, ngiting kawatan yan. Okay? I think that was, okay? Ito pa. Ito yung bahay nila. I think this is the bahay. Ayan, di ba kasi sinabi ko rin sa inyo na 2022 ay nagpatayo na ng multi-million bahay si Robles. Tingnan natin ito. Wag na ito, may bata. Okay? So ngayon, ito si Taning. Yan yata nanalo. May nag-send lang sa akin. Ayan. Yan ang mga tunay na nanalo. Saan pa yung mga sila? Pakita lang natin. Nakakatawa lang kasi yung mga meme. Ayan. Silang tunay na nanalo. Ayan. Yan ang mga nanalo talaga sa loto, mga palangga. Ito pa. Ito, mas malupit to. Nasaan na yan? Okay. Saan si Lisa? May nag-send sa akin si Lisa Smugs. Nawala lang. Okay. Tingnan natin. Ito. I think ito. Ito si Smugs. Ayan, si Smugs. Ayan. Yan mga tunay na nanalo, mga hitag. So, ayan. Ngayon, mga palangga. So, anong ginagawa ngayon ni Kuting? Bago tayo pumunta kay Kuting. 2022 pa lang, nung nagkaroon ng 433 katao, ako ang, maybe kayo o ako, ang isa sa mga nagsabi na pang Guinness Book of Record, okay? World Record, itong ginawa ng PCSO sa pagpapanalo ng 433 winners. Sabi ko nga, kung inimbestigahan yan noon pa, dapat hindi na dumating dito sa point na to na ang dami parang nagpanalo sila ng sunod-sunod na ayon nga doon sa hearing na sinasabi ni Tulfo, mga kamag-anak o connected sa kanila. I-share lang natin to ulit sa inyo para lang i-stop natin to. Stop sharing. Okay, so ito si Amy Marcos. My statement, I think this was today. Okay? Amy Marcos. Senator Amy Marcos thinks the Philippines could set a world record for having the most number of lottery winners, with 43 reportedly hitting the jackpot in 6 months. Anong date to? Tignan natin. So dated, the article of Politico ay January 19, 2024. Kailangan ng malaman ng Guinness ito. Amy shocked. There's a lotto winner almost every day. Nagtaka lang ako, bakit ngayon lang na-shock si Senator Amy? 2022 pa nangyari itong 433 na nanalo for 6 months na ni Kuting. Anong sabi niya dyan? Okay. Kailangan malaman ng Guinness ito. Sobrang galing. Tayo na yata ang may pinakamaraming nanalo sa loob ng isang taon. Di malaman kung matatawa ka, maiinis ka o matatakot ka. First 6 months, 433 na ang nanalo sa isang lotto draw na multiple of 9 pa ang lumabas. Ngayon halos araw-araw. Alright? PCO General Mike told senators during a hearing, alam nyo na yan. Okay, hanggang doon na lang. Bakit ko ito pinapakita sa inyo mga palangga? Okay? Pinapakita ko to sa inyo na yung ating mga senador, katulad ni Senator Amy Marcos, ngayon lang umaalma. Di ba? Ako umaalma na ako. The moment pa lang actually na inupo pa si Mel Robles, ay umaalma na ako. At saka 2022, umaalma na tayong lahat na nandito sa channel ko na dapat imbestigahan yung 433 lotto winners. So, kailangan pa dumating dito na talagang uubusin na nila ang pera ng mga mananaya, pera ng bayan na supposedly mapupunta sa mga health services, livelihood programs, educational programs para sa mga bata. So ito mga karibin natin ito opinion ko lang po ito at duda lang po ito Baka yung nanalong 400 na winners mga karibin natin dyan sa Lotto, baka dry run lang yun ng kanilang program, naka-program ba ganun? Ayan ay opinion lang, baka naman 'di ba kasi hindi common 'di ba? Na manalo ng sabay-sabay yung 400 na katao. So naisip ko mga karibin natin baka dry run ng kanilang or test, 'di ba? Test. Tinetest muna nila yung kanilang algorithm kung baga. 'Di ba? Nung perfect na mga karibin natin twice a month, once a month, once a week na pong may nananalo. Buwan-buwan po yan. May nananalo sa Lotto, mga karibyo natin. Minsan nga, kapapanalo pa lang, di ba? May nananalo la agad. So, mga karibyo natin, ano bang gustong iparating sa atin dito ni Mama Harlika, Na may something, hindi tama ng ganito. Kasi, di ba, imbis na pantulong, charity nga yung
malilikom sanang pera, wala, napupunta rin sa, di ba? Kung ganyan ang ganyan, mga ka-review natin na palaging may nananalo, posible ba kayang mabankrupt itong di ba? Itong Pisiso. Sa palagay niyo po, mga ka-review natin, kasi kung palaging may mananalo, ito nga nakakatawa itong latest na nanalo, mga ka-review natin, mukhang hindi na ganun kalaki, di ba? Medyo maliit pa yung niya, yung price, pero agad kinuha agad. Sabi nga ng mga nagko-comment sa social media platforms, mga ka-review natin, na mukhang nakakatunog na ang PCSO, kaya di ba? Konti pa lang yung premyo, pero binibiran na nila. Baka natakot, di ba? Baka natakot kaya Senator Tulfo. Pero mayroon ding iba na mga ka-review natin na sinasabing si Senator Tulfo di umano ay nabayaran na. Pero wag naman sana sana talaga may pasara na lang itong loto, mga ka-review natin, di ba? Kung ganito lang din naman, kasi wala nang mapupunta. Doon sa mga humihingi ng tulong. Mapupunta na lang sa ilang bulsa. Pero okay naman ako kung may nananalo, kung totoo lang na every week may nananalo ng ganyan. Kasi malay natin sa kahaba-haba ng panahon lang makakaupo dyan, baka lahat ng Pilipino, di ba, swertehin at manalo. Di okay na tayo, di ba? Meron na tayong matitirahang bahay, lahat, di ba? Yung mga pangailangan natin, hindi na po tayo aasa sa gobyerno. Pag palagi pong may mananalo sa loto, di ba? Nakakatawa nga lang, mga ka-review natin, kasi bakit noong panahon ni dating Pangulong Duterte hindi naman ganito? Lantaran, di ba? Nang naupo lang yung administrasyon ito, sunod-sunod na talaga Sinasabi nga ng iba, wag na daw po tayong tumaya sa loto di ba? Wag na po natin tangkilikin yung loto, di ba? Kasi angal tayo ng angal, mga ka-review natin, pero at the end of the day, tumataya rin naman tayo sa loto. Diba? Niloloko natin ang mga sarili natin. Ngayon, kung galit po kayo na ganito ang nangyayari, huwag na po kayong tumaya, no? Yan lang po yung natin dyan, i-boycott nyo na po itong loto. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.